today we are here. Actually, nandito na kami sa first accommodation namin, which is a tropical temple. This trip, kasama ko si Sheen and all of my barkada. Nauna kami dito ng one day kasi sinabayan ko si Sheen. Unfortunately, yung flights from Davao going to Siargao, yung direct flights is only MWF, and yung nakaplan talaga sa aming mga barkada originally is on Thursday. So, hindi pa kami maka-check-in dito kasi 2 p.m. pa yung check-in time. Hindi ko alam kung anong gagawin namin for the meantime. May mga kasama kami mga first-timer. It's actually my second time here in Siargao, and unfortunately, kasi nga July na and it's the rainy season, so medyo maulan na. Hopefully, gaganda pa yung weather in the next few days. Pero kung hindi, wala naman tayong magagawa. So, let's just make the most of it. Who's this? Dito sa Tropical, we're actually staying for just one night. And ang rate dito per night, 3,066 pesos per night. Pinupuntahan din siya, di ba? Oo, pinupunta ng mga tao kasi nga maganda yung parang Vibe. facade niya dito. Parang Bali. Char. Bali lang. Pero parang ganun yung mga... Oo nga, no? Nakapunta na ba ako ng Bali? Hindi pa. Nag-rent ako ng motor sa Blackbeard, Siargao. Nakausap ko sila sa Facebook lang. Actually, nakita ko sila sa isang Facebook group for mga tours dito for Siargao. Very accommodating naman. And sila na yung naghatid ng scooter dito. Very seamless naman din yung process. And ito, Honda Beat yung i-drive. Kapag dito sa Siargao, kailangan required ng driver's license. So, ayun, pinakita ko lang din yung driver's license nung dumating si Kuya dito. We have reached our destination, Siargao Corner Cafe. From Tropical Temple, mga 7 minutes na biyahe siya kung hindi ka maliligaw. Along the tourism road lang siya. Tabi-tabi na yung mga kainan dito. Nakakaw na yung shake niya. Sarap eh. Order ko pala ay peanut butter oats shake. Sarap. Matamis. I think it's only not over 200. We are back here at Tropical Temple. So, at 1 p.m. ayan, mag-check-in na kami. So, parang dito na kami sa standard na room. Ito siya. Ay, thank you po. Ayan, so ito yung room namin. Very standard lang siya. Ito yung bed. Ayan si She. Ito may fan dito. Pero naka-aircon din naman siya. Tingnan natin ang... Ayan. Tingnan natin ang CR. Oh! Maganda-ganda ang CR. Ayan. Shower. Of course, bidet. Very important. Ayan. May sabitan din ng kung anong gusto mong ipatuyo. Pero may clothes rack din sila dito. Tapos ito. Ayan. May parang patungan din, table. Then, yun. Actually, yun na yun. Tapos, ito lang yung window. Tapos, curtains lang siya dyan. And then, paglabas mo dyan, pag nag-turn ka dito, turn right, dun yung pool area. That's our room. Thank you. Thank you very much for this room. It's already 5. Ngayon lang kami ulit lumabas. Nag-rest lang dahil wala din ng tulog ang mga tita nyo. Pupunta lang kami sa may Katagnan Bridge. Talagang chill lang kasi nga
walang pahinga. Ang aga ng flight namin kanina. Ako 5 a.m. Si Shin 7. Though makulimlim. So wala rin kaming sunset na mapapanood. Maambon-ambon. Pero good thing is hindi malakas yung ulan. So ito yung parking area, no? Tapos along the main road lang din siya. So tourism road tong nakikita niyang road. We are already here sa bridge. Siguro mga around 4 to 6 minutes na depende kung gaano kakatulin magmotor. Sobrang daming motor na nakapark and sobrang daming tao. May mga street food din dito. So yun, dun kami nagpark. Dun sa may bandang dulo dun. So may mga nagsiskateboard din dito, rollerblades. Talagang chill spot lang siya. Mas maganda sana kung may sunset talaga na maayos. Ding tumalon dito sa baba, pwedeng-pwede. Basta marunong ka lumakoy. Walang sasalo sa'yo, kanya-kanya dito eh. Lumalangoy sila, ayun. So we are done here na. Punta lang kami sa Cloud9. Hindi na kami magsasnacks dito. Sa sa dinner. Tsaka for sure naman babalik kami dito kapag nandito na rin yung barkada ko. Na ganong aninag pero nandito na kami. Naglalakad lang kami dito sa may boardwalk. Madilim na kasi almost 6:30 na. Pero buti lumabas. Ang ganda ng kulay. Yung sunset. We are already here at Kermit, Siargao. I think this is the same Kermit na meron sa La Union. Ganito din yung menu nila, pizza, pasta. Medyo challenging lang yung way pupunta dito kasi hindi naman ako ganun ka-expert sa pagmumotor and medyo baku-baku yung daan. And may mga puddles pa ng mga tubig dahil nga gawa ng ulan. Struggle siya for me. Yes! So ito yung menu nila. So, meron ditong mga appetizer. Parang fusion siya ng Filipino-Italian. Esa nung linguine Antonio. And then, esa nung Kermit pizza. Thank you. Araw dito sa Siargao. Kakatila lang ng ulan kaya basabasa na naman yung ground and gloomy, cloudy na naman today. Nandito na rin yung barkada ko. So, imi-meet namin sila sa may Whitebeard and doon na rin kami magbe-breakfast. Hello! Ba't parang mas natuwa pa kayo nung siya yung nakita nyo? Bakit gano'n? Order namin yung creamy Cloud9. Isa daw ito kasi sa bestseller nila sa office.
kami dito sa Tropical Temple kasi mag-check out kami, which is 11 a.m. ang check-out time nila dito. So, nandito na kami sa lilipatan namin. Medyo mahirap siyang hanapin. Yung dadaanan mo din is hindi talaga road. Medyo yung mga bato-bato yung dadaanan mo. Ang pangalan nito is The Rental Room Siargao. Nabook namin to sa Agoda. Hostel siya, as in may shared na sala dito and then shared na kitchen. Tapos nasa taas yung mga rooms nila. Now, medyo challenging yung signal. Hindi pa kami naka-receive ng check-in instructions. And sa page nila sa Agoda, wala silang contact number. Nag-message ako kanina, nasa Agoda, and nag-email na din ako. So, nag-aantay lang ako ng reply. Tinanong namin kung pwede na kami mag-early check-in kasi 2 pa talaga yung check-in. And if hindi, pwede ba namin iwan yung luggage dito? Pwede na daw pumasok dun sa room. So, akad tayo. Oh, ito nga. Ayun. So, yan guys. Ayan, tour ko na din kayo since nakapasok na ako. Ito. Ayan, wait lang. Buksan natin yung ilaw. Then, ito agad yung bed. I think queen size bed. Tapos may parang sofa. Then, ayan. May full size na mirror. Very aesthetic yung place, ha. Parang industrial finish, something like that. Pero ito, let's open here. Oh, this is the balcony. You have a place where you can hang your clothes. And then, this is the CR. Yon. Hello. Sin. Again, may bidet. Meron kang rain shower and then yung shower na handle. Nice, nice. Like it. So, good find. If I am not mistaken, this room was only 7,000 pesos para sa isang private na room na may CR. For me, mura na siya. I mean, I compared prices then with other hostels. Good, maganda, malawak yung room. May sarili kang CR na malawak din. Meron ding shared na kitchen and sala sa baba. Alis na kami ulit. Nag-wash up kami kasi grabe, sobrang lagkit talaga ng feeling kanina. Ayan, so, palabas na kami ng hostel. Parang 2 kwarto lang dito. Tapos, ito pala, ito yung sala kanina kung nasan ako. Ito. Ayan, so shared yan. And then, ito yung kitchen. Yan. So, ito na yun. Tapos, may Japanese restaurant dito sa labas. Pero, ewan kung kailan lang to nag-o-open. Tapos, sa labas na kami nag-park ng motor. Yeah. Pupunta kami ng Cloud9. Nandun na din sila Tashi. So, tatambay lang kami doon. Right? Yes. We are here sa Cloud9. Inabuta kami ng ulan. Ano, citro na. Inabuta kami ng ulan habang nagmumotor. So, ito sila. Basa din sila kasi inulan sila nung bumabiyahe sila. So, wala rin kami magagawa dito. Then, ito, super low tide dito. Ayan. Wala rin halos tao dito kasi umuulan. Ito yun, yung Shaka. Saan Shaka? Dati kasi dito yan eh. Let's see. Alright, so we have agreed to go to Shaka. Para doon lang muna magpalipas ng oras. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. So, nandito kami sa Shago. Restaurant siya na
may beach din. So, yun, if you want to swim, naghanap kayo na makakainan na may beach din. So, nag-order lang kami ng coffee. Nag-last call na daw sila sa mga food. And then, yun yung pool area. Hindi ko lang sure kung pwede ka rin makiswim dyan. Honestly don't. I should be the last to know we're all in this. We are just chilling here sa my Cloud9 area dahil nagbayad kami kanina ng 100 pesos na entrance fee dito. Pero parang wala pa kaming 5 minutes kanina. Waiting for the sunset na hindi namin alam kung lalabas. Life is a winding road, no telling where it goes. 5:54 na ngayon. Punta kami sa hostel nila Luis kasi doon yung delivery nung nirent namin na car. Actually, gagamitan namin yung car na yun for the land tour na gagawin namin tomorrow. Pick up yung nirent namin. Doon din sa same na rental na pinagrentan namin ng motor. Ford Ranger. Ayun, Ford Ranger. Around 4,500 yung rent. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Lahat kami naglalakad. Loading dahil kay Google. Thanks, Google. Sa kanan, yung simbahan. Congratulations! Yaran sis! Bye! Nandito na kami sa Goodies. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer, lonesome love. Good morning! Sorry, medyo ano yung camera galing pa sa lamig. Today is the land tour and gagamitin namin yung na-rent naming pick up and nasa labas na sila. Hi! Hola! Hello! Hi! Hi! Nandito na kami sa may port, sa may Del Carmen Port. Dito yung papunta ng Sugba, Lagoon. Yun yung first stop natin for today. Magsa-sign up lang kami dito. Nagpa-park sila doon ng pick up. Ito yung parang tourist information. Sa pag-Sugba, Lagoon lang. 2,150. Sa man, ma'am. Sugba, Lagoon. Salamat! Kamusta kayo? Okay naman. Nagmaskara ako para sa lunch. Ano, liga na? Wow. Tayo. Salon, Paris. Hello! Kala ko naririnig ako. Dito na kami sa Sugba, Lagoon at inulan kami habang nasa boat. And totoo, madaming tao nga dito. Go girl!
sabi, ikot lang tayo dito. Nax, galing naman. Umiikot na naman tayo. Nay! Tapos na kami sa Suba Lagoon. Grabe ang aming pagod. Bale, yung boats na nandun, tatawagin nyo lang siya. Parang i-radio siya para i-pick up ulit kayo. Kasi nga pala, yung boat is good for 6 people only. Tapos, 2,150 siya. Tapos, meron parang terminal fee na 10 pesos. Bago kayo sumakay ng boat, kukunan kayo ng picture. Ayan. Tapos, 50 pesos to. Kaso, parang medyo kukunin ka na ni Lord dito sa pa-solo shot nila dito. So ngayon, kakain kami. Though wala pa kaming kakainan, maghanap pa lang kami. Parang pagkatapos ng sugba, pwede ka nang umuwi. Ganon, pahinga ka na pagkatapos. Bukas na ulit, ganon. Yan. Hi! Hello! Oh, ba't parang nag-exhibition ka dyan? Si Mel. Bakit di makita si Mel? Hindi na kami bababa. Dito sa Masin Yan yung kinakain ng River. foreigner, inihaw na saging. Sobrang gutom na kasi yung mga people dito. So from afar na lang kami titingin. O, ayan, ito na yung entrance. O, ayan na siya. Ayan na yan. Yan na siya, B. Joey, ayan na siya, Joey. Okay. O, sige. Ayan na. Wait. Okay, 1, 2, 3. We love Siargao! Oh my God! O, panoorin nyo muna po So nandito kami sa may Coconut Mountain View. Ano lang siya, around the parang main road dito. Tapos ayan yung mga mga human drone. Walang bayad yan, pero syempre, mag-tip na lang din. After nung lunch namin, very late lunch namin, naghanap lang kami ng makakapihan, which is yung isa sa mga pinakamalapit dito is yung Corner Cafe. So yan, I got the Vietnamese coffee. Pero babalik din muna kami sa hostel namin kasi ibabalik na din yung car 7 p.m. and pagod na din. So mag-rest muna before having dinner. Hey guys, look here! So, we are having dinner dito sa my Kermit again. Kasi hindi pa natatry ng barkada ko dito. So, ayun, nagpunta kami ulit dito. And sakto lang yung dating namin. Parang 8:30 kami or 8:35 kami. Dumating, nakarating kami. Waiting kami. Pero siguro around like 15 minutes lang yung inantay namin. Right before we were seated, nag-post na din sila ng closed sign. For dessert, nandito kami sa may Halika
Isa sa mga sikat na gelato places dito sa Siargao. Nag-ranges from 150 to 250 pesos. Ayun. Though dito ngayon medyo paubos na rin yung mga ano nila. Hanggang 11 lang sila. Pero nakahabol naman kami. So, mga friendships.